Hello, magandang araw mga kapatid muli. Magandang pagkakataon muli sa panahon na tayo ay magkasama-sama muli sa pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Tayo ay narito na sa katapusang mga araw ng taon. We are in the last moments, last days of 2025. Hindi na babalik muli ang taong ito. At tayo ay naghihintay na sa pagbubukas ng bagong taon. Isang bagong taon sapagkat wala namang 2026 na darating na dumaan pa. Talagang bago. Magandang taon ng mga biyaya sa marami. Sa mga bata pa ay gustong lalakas ang mga bata upang marunong ng lumakad kagaya ng apo ko na mahina pang lalakad. At sa mga iba na matatanda na, hindi gaanong biyaya ang bagong taon sapagkat tatanda sila. Sabi ng iba, sana titigil ang mga araw at tayo'y babata pa. Hindi naman talaga masama ang bagong taon. Ayon sa mga matatanda ay sila lang ang nag-iisip na tumatanda na tumatanda. Hindi naman talaga tayo bumabata. Pero ano pa man ang ating masasabi, bagong taon at may nakalipas. Pag may bago, may dati, may dumaan. At ngayon, habang tayo nag-uusap, mamaya-maya wala na. Dati na naman. Kaya mabilis ang takbo ng ikot ng panahon. At ang bago ay maging dati. Ang mga pagkakataon ay kailangang gampanan ang ating pagiging mga katiwala. Tayo muna ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, aming ipinagkakatiwala sa inyo ang aming pakikinig ng inyong salita sa mga panahong ito. Samahan nyo kami, bigyan nyo kaming karunungan, naway ang aming pakikinig ay tama at ang aming pag-unawa ay maayos na pagtanggap namin sa mga pagtuturo ng inyong espiritu na siyang pinagmulan ng inyong mga salita. Dalhin nyo kami sa mga katotohanan muli ngayon at turuan nyo kaming isagawa ang aming mga naririnig. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, pag aaralan natin ngayon itong pagtanaw sa nakaraan. The looking back of the past. Ang pakinabang, we have our title of our message now, ang pakinabang o mga pakinabang sa pagtanaw sa nakaraan o nakalipas. Mga pakinabang sa pagtanaw sa mga nakaraan. The benefits of looking back, the past. Ang Biblia nagtuturo na at ay binabalaan sa pamumuhay sa nakaraan. Ayaw ng Biblia, ayaw ng Diyos na tayo mamumuhay sa mga masama sa nakaraan. Ayaw niya na tayo parang maging mga aso na kakain sa ating mga tinatapon at ang baboy daw na sabi ng pangalawang Pedro 2 na matapos maligo ay babalik sa kanyang putik. Ayaw ng Panginoon yan. Sapagkat tayo ay sinabi ng Biblia, ang naging isa kay Kristo ay bagong nilalang. Ang dati lumipas na, siya ay bago na. Kaya binabalaan tayo sa pamumuhay ng dati. Ngunit hindi rin tayo binabalaan sa pagtingin, sa pagtanaw sa dati. Dahil tinuruan tayo. Si Pablo naman nagsabi na nilimot ko ang mga bagay na nakaraan, ayon sa Pilipos 3, 13 at 14. At tinungo ang mga bagay sa hinaharap.
Sinabi rin ng Isaiah sa 43:18, huwag ninyong alalahanin ng mga dating mga bagay o pag-isipan ang ang mga nakapagbibigay ng ah, masasamang pag-iisip sa nakaraan. Yan. Kaya binabalaan tayo sa mga masasamang nakaraan. Ngunit ang pag-alaala, pagtanaw sa nakaraan ay mahalaga. Mahalaga sapagkat iniutos rin at isang karunungan ito. Sabi nga ng Kawikaan 14:8, Proverbs 14:8, the wisdom of the prudent is to understand his ways. Ang karunungan ng matalino ay ang pag-unawa sa kaniyang mga daan, mga nakaraan. Unawain. Ibig sabihin, marunong tayong bumasa sa ating mga nakaraan. Itong tinatawag na literacy. No? Marunong tayong bumasa, bumilang, literate tayo. We should also be spiritually literate. We should know how to read our past, our ways, our lives. Basahin natin kung paano tayo namuhay sa 2025. Yan ang ating gawin ngayon. Tumanaw tayo sa nakaraan at ano ang pakinabang nito. Una, tumanaw tayo sa nakaraan upang matutunan ang mga bagay, matutunan ang mga gawa ng Diyos. Una yan, tumanaw sa nakaraan upang alamin at usisahin ang mga gawa ng Diyos. Ang Diyos unahin natin sa lahat ng bagay. Ano mang ginawa niya sa atin sa 2025? Kahit doon sa 2024, 2023, hindi lang tayo mag-alaala sa nakaraang taon, ngunit sa mga nakaraan. Sabi nga ng Pilipos 2:13, sapagkat ang Diyos mismo ang gumagawa sa inyo sa pagnanasa at paggawa ayon sa kanyang kalooban. Pagnanasa at paggawa. Yung ating mga ninanasa, mga ginagawa, siya gumagawa sa atin. Tayo'y namumuhay ayon sa biyaya. Ang mga biyaya niya ay likas na nasa atin. Tayo'y pinapasunod niya sa kanyang mga biyaya. At ating tanawin yan. Tumanaw tayo sa mga nakaraan. Ayon sa awit 111, 2, ang kanyang gawa ay karangalan at maluwalhati. His works are glorious and holy. Yan. Ang mga gawa ng Diyos ay dakila. Sabi ng verse 2 sa Psalm 111, sinisiyasat ng lahat na nagtatamo ng kasiyahan sa mga ito. Pag ikaw ay Kristiyano, ang mga gawa ng Diyos ay nararanasan mo, karoon ka ng kasiyahan sa kanyang mga mabubuting gawa sa inyo sapagkat siya ay mabuting Diyos. Sinisiyasat mo. Tinitingnan mo kung ano ang mga ginawa ng Diyos. At sa Salmo, makikita mo ang pagsiyasat ni David sa bawat isang gawa ng Diyos. Sinasabi niya isa-isa. Isa-isa, detailing the very essence, the very issues, the very fibers, the very items of the works of God. Sabi pa ng verse 3 sa 111 ng Salmo, ang kanyang gawa ay marangal at kapuri-puri. Marangal at kapuri-puri. Sa verse 4, ginagawa niya ang kanyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin. Kababalaghang gawa upang alalahanin. Magawa ang Diyos ng mga kababalaghan. Hindi natin kayang magagawa ang gawa ng Diyos. Ang gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Ibang gawa ng tao. Ang Diyos ay makapangyarihan. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa kanyang mga gawa ay pinakita niyang alalahanin. Kaya balik tanaw tayo. Mag-alaala. Ganun ang mga Hudyo.
tayo, di ba? Itong mga piyesta ng Hudyo, kagaya ng yung Feast of the Passover, bakit may ganun? Sapagkat tanawin nila, tingnan nila ang mga nakaraan noong sila'y binuhay ng Diyos doon sa Egypt at pinalabas. Tayo, alalahanin natin, inutusan tayong mag-alaala. Magbalik tanaw sa gawa ni Kristo sa Ebanghelyo. Di ba? Sa ating Lord's Supper, anong utos ng Panginoon? Alalahanin sa bawat pagkain mo nito o sa pag-inom mo nito, alalahanin mo ako, ang aking katawan, ang aking dugo. Pag-alaala, utos niyan. Utos upang tayo mananatili sa mga gawa ng Ebanghelyo, mga gawa ni Kristo sa Ebanghelyo, upang tayo maging sa ating pinag-aralan dati, tayo maging mga katiwala, karapat-dapat na katiwala sa Ebanghelyo. Kaya ang Diyos na gumagawa ng kanyang mga kabalaghang gawa upang alalahanin, yun ang alalahanin ng pagbibigay niyang pagkain ayon sa Psalm 111. Pagbibigay niyang pagkain, ano pa? Pagpapakitang ng kanyang kapangyarihan ng kanyang mga gawa. Ng kapangyarihang gawa. Hindi lang siya gumagawa ng mabuti, gumagawa siya ng mga makapangyarihang gawa. Sa Israel ay maalaala nila ang kanilang nung kumakain sila ng ulan ng mana galing sa langit, ang kanilang pagkain. Alaala nila ang palabas sa kanila sa Egypt, sa Ehipto, ng merong sinasabi ng Biblia na makapangyarihang kamay upang nahati ang dagat at sila'y lumakad sa tuyong lupa upang nung humabol ang mga kaaway ay nangamatay sila sa mga pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ano pa? Katotohanang gawa at kahatulan. Mga katotohanang gawa. Ang kanyang mga gawa ay makatotohanan. Hindi gawa ng kalukuhan, kasinungalingan. Ito'y nagmumula sa salita ng Diyos, sa kanyang mga pagpapahayag. Ito'y gawa ng pagligtas at pagtubos. Tingnan nyo. Linigtas ng Diyos ang Israel, linigtas at tinubos ng Diyos ang Israel. Kagaya din sa atin sa Bagong Tipan. Ang pagtubos ni Kristo sa atin. Ang pagligtas ni Kristo sa ating buhat sa mga kasalanan natin. Yan. Kaya unang-una, tumanaw sa nakaraan upang alamin at alalahanin ang mga gawa ng Diyos. Maglista tayo ng mga gawa ng Diyos. Ang dami-dami. Sa libro ng mga salmo, mga awit, sasabi ni David, sa Salmo 78, ang habang-haba ng pag-alaala. Pangalawa, tumanaw tayo sa nakaraan upang matutunan ang mga itinuturo at umasa sa kinabukasan. Matutunan ang mga itinuturo at umasa sa kinabukasan. Practically, ang mga nakaraan ay maraming aral sa ating mga pagkakamali upang hindi na tayo magkamali sa sunod. Sa ating mga bagay na nangasira, nangawala upang hindi na masira sa sunod. Sa ating pagiging hindi maingat upang tayo maging maingat na. Sa mga bagay na tayo'y nagkulang upang hindi na tayo magkulang. Sa mga bagay na tayo'y hindi maasahan at sana'y maging maasahan na tayo. Sa mga bagay na nagkamali tayo sa ating mga kilos, sa ating pananalita, sa ating mga gawa at hindi na tayo magpapatuloy sa mga ganoon. Marami ang mga nakaraang aral na dapat tayo matuto. Ngunit sa Roma 15:3, ito ang sinabi, Roma 15:4, sapagkat anumang mga bagay na nasusulat noong una, nakaraan ay para sa ating ikakatuto upang sa pamamagitan ng
titiis at kaaliwan ng kasulatan, magkaroon ng pag-asa. Oh, pag-asa ang dala sa pagtanaw sa nakaraang mga aral ng Diyos. Ang mga ibig sabihin ng mga nasulat sa dating tipan, yan ang ibig sabihin ni Pablo. Nasulat sa mga libro ng Heneses, sa libro ng Exodo, sa libro ng Levitico, Deuteronomio, sa libro ng Josue, sa libro sa mga aklat ng mga hari, mga kronikas, sa libro ng Esther. Doon, lahat ng ito sa ating ikakatuto, mga nakaraang mga tao, mga aral, mga halimbawang mabubuti at masasama. Yan ay kapahayagan ng kasulatan, no? Sa pamamagitan ng pagtitiis at kaaliwan ng kasulatan. Ang kasulatan ay parang personified dito yung nagtitiis para sa atin, umaaliw sa atin upang sa hinaharap, sa unahan natin ay magkaroon tayo ng pag-asa. Gumagalaw tayo ng may pag-asa. Ito'y kalapit sa pananampalataya at pag-asa, magkasundo yan. Ayon sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay mga bagay na ating inaasahan ay natutuo. O ibig sabihin, pananampalataya ay magkasama sa pag-asa. We are to believe, and in believing we hope. Di ba? Tayo sumampalataya at sa ating pagsampalataya tayo umaasa na ang mga sinasabi sa ating panampalataya ay totoo. We believe, and in our believing we hope, and in our hope we are sure that God is true to what He says. Yan. Tumanaw tayo sa nakaraan upang umasa, upang ituturo sa atin at umasa. Kaya practically magtanaw tayo sa mga nakaraang mga gawa natin at paano ang Diyos nangusap sa atin. Ngunit una sa lahat, tingnan natin ang ating salita ng Diyos, ang Biblia, ang mga nakaraan. Lalo na ang mga nakaraang aral sa Taif. Ilan na ba ang mensahe? Sabi dito, ang anumang bagay na nasusulat nung una. Literal yan, nasusulat nung 2020, 2021, 22. Balikan nyo. Magtingin kayo sa mga mensahe. Sinulat natin, di ba? Tinayip ng anak ko, mensahe por mensahe. Tayo ba matapat sa pagkikinig at sa pagsagawa ng mga yun? Tayo sisingilin ng Diyos. Sisingilin tayo. Alam nyo, sabi ng Marcos 4:24 at Lucas 8:18, mag-ingat kayo sa inyong pakikinig, sapagkat anuman ang inyong pakikinig isusukat sa inyo. Ang mayroon ay pagpalain. Ibig sabihin, ang nakikinig ay papunta ka sa paglago, pagpapala. At ang wala at ang hindi nakikinig, yan, isusukat sa iyo. Tanggalan ka. Ibig sabihin, hindi optional mga kapatid. Pag nakikinig ka dyan ng mensaheng tinuturo natin bawat Biyernes o anumang araw, hindi magsabihin na libre ka lang na wala man akong gawin. Hindi. Tayo'y may pananagutan sa bawat pakikinig. Hindi maaring ipinapakita sa iyo ng Diyos ang bagay na yan at kalimutan mo lang, kagaya ng Santiago 1:21 na ang nakikinig na hindi gumagawa ay nagluloko sa sarili. Kailangan tayong makinig at umunawa sapagkat bawat bagay, lalo na sa pagsamba ng ganito, tayo'y may pananagutan sa pagsagawa ng ituturo ng Diyos. Sige, tumanaw tayo sa nakaraan upang turuan at umasa sa kinabukasan. Pangatlo, tumanaw tayo sa nakaraan upang makikita at makikilala ang ating mga gawa. Tumanaw upang alamin ang ating mga nakaraang gawa. Mabubuti man o masasama na mga gawa. Tingnan natin ang ating mga ginawang mabubuting gawa, mga masasamang gawa.
mga pag-angat natin sa buhay, mga espiritual, maaaring pinansyal, paglago natin sa ating pagkakristyano, pagtatagumpay. Ako ba'y natututo na maging masipag lalo? Ako ba'y natututo na umayos sa pakikisama sa aking kapatid? Ako ba'y natututo na mahalin ang aking kapatid? Ako ba'y natututo na hindi na magkasala sa ganitong bagay? Ako ba'y natututo na sa aking bibig at sa aking mata ay lalo akong nagpipigil sa sarili? Ako ba'y natututo na ang mga panahon na ibinigay sa akin ay kailangang isagawa ang mga kalooban ng Diyos? Ako ba'y natututo na ang mga bagay na ang naririnig ko sa salita ng Diyos at tinuturo niya ay dapat isagawa ko? Yan. Ano ba? Tayo'y umangat o lumalago o nagtatagumpay. Tingnan natin ang ating paglakbay sa buhay, ating pagkakamali, ang ating pagkakasala, ang ating paglabag, ang ating pagbabalik dati o pananatili sa mga dating nakaraang kasalanan. Nakakatakot. Dapat tayo magtagumpay at matuto ng lalago at matuto ng magiging mapagpigil sa ating mga sarili. Mga biyaya at kaligayahan natin, ating mga kasiyahan sa buhay, mga kahinaan natin. Tingnan natin ang ating mga kalungkutang dumaan, mga pagtitiis, paghihirap dahil sa mga kasalanan. Ikaw ba'y nakaranas na mga kamay ng Diyos na mabigat sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong sarili, na parang palo ng Diyos upang ikaw ay hindi lalayo sa Kanya? Yan ang sinasabi ng Hebreo 12, yung mga pagtuturo ng anak sa ama na mapagmahal, kaya pinapalo tayo. Yun ang mga bagay na kailangan nating makita. Mga pagsubok natin sa ating mga nakaraan sa 2024, 25, 23, 20, nung panahon ng mga kabigatan ng tayo dumaan ng pandemic, mga pagkatukso natin. Tayo ba'y natukso, nagtagumpay sa tukso? Ang internet, tayo ba'y maayos na humawak nito? Nagiging tayo'y mga tao na lulong, o di ba sabihin nating umagaw ang internet sa tinatawag na idolatry. Sabi ng Biblia, huwag kayo magkaroon ng ibang Diyos. Ano bang dinidiyos ng karamihan ngayon? Internet, YouTube, Facebook. Kakatakot. God is a jealous God. Babalik tanaw tayo ngayon mismo. Tingnan natin kung tayo ba'y mga anak ng Diyos na hindi tayo nagiging alipin ng mga bagay na ito. Tumanaw upang alamin ang ating mga gawa. Ayon sa Hageo, Hagay 1, 5 at 7. Yung sabi, gunitain ninyo ang inyong mga daan. Sinabi ng Panginoon, gunitain ninyo. Sinabi rin kanina ng Kawikaan 14:8, ang karunungan ng matalino ay ang pagkilala, pag-unawa sa kanyang mga daan. Kaya yan ang sabi ng Diyos. Tumanaw, pang-apat, tayo sa nakaraan upang magsisisi at maglilinis ng mga kasalanan. Matapos nating matanaw ang ating mga sarili, ang ating mga buhay, sa ating pagbalik tanaw, dinala tayo ng Diyos doon sa pagsisisi at paglilinis. Ayon sa pahayag 2:5 noong ipinapakita ng Diyos sa iglesia ng Epeso, ang kanilang mga gawa, sabi niya sa kanila, alam ko ang inyong mga gawa. Kaya sila'y bumalik tanaw.
at ang inyong sipag. Ngunit pinakita ng Diyos din ang kanilang mga masasawang gawa. Kaya sa pahayag 2:5, ito ang hatol ng Diyos. Sabi niya, kaya nga, alalahanin mo kung saan ka bumagsak. Balik tanaw, di ba? Saan siya bumagsak? At magsisisi ka at gawin mo ang mga gawa nung una. Dapat siya magsisisi, ang iglesia. Dapat sila tumanaw sa nakaraan at alamin ang kanilang pagbagsak. Anong pagbagsak nila? Sinabi ng Biblia, sila ay nawalan ng unang pag-ibig. Yun ang bagsak nila. Ang pag-ibig nila sa Panginoon ay nawala. Bagsak sila. At sabi niya, alamin mo ito sa pagtanaw sa nakaraan, magsisi ka at gawin ang una. Ibalik ang nawala. Ibalik ang unang pag-ibig. Yun, pagsisisi. Si David, bumalik tanaw at humarap sa Diyos. Nagpakumbaba. Humiling ng awat habag upang siya patawarin, upang siya linisin. Cleanse me from my sin. Blot out my transgression, sabi niya. Hugasan mo ako. Linisin mo ako. Sabi niya, kalimutan mo nawa, Panginoon, ang aking mga kasalanan. Yun, napakaraming bagay na ating alalahanin sa bagay na ito. Sapagkat napakarami nating mga pagkakamali. Yan nga ang sabi ng Awit 130 verse 4 and 5, sabi niya. Kung ang Diyos, sabi ni David, ay tatago nagre-record ba, nagsusulat ng ating mga pagkakamali, sino ang makakatayo? Sino ang hindi guilty? All of us will be guilty. If thou, O Lord, records our iniquities, who can stand? Ngunit ikaw ay may kapatawaran upang kami matatakot sa inyo. Panglima, tumanaw tayo sa nakaraan upang magpasalamat. Wag lang na tayo magsisisi sa ating mga kasalanan. Tayo tumanaw upang magpasalamat. 1 Thessalonians 5:18, Ephesians 5:20, magpasalamat tayo sa lahat, lagi sa lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay, sapagkat sabi rin ng Roma 8:28, lahat, at alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip na nagsisigawa tungo sa ikabubuti nila ng mga umibig sa Diyos at mga tinatawag ayon sa kaniyang kalooban. Nagkakalakip daw ang mga gawa. Maring masasamang gawa natin, magagandang gawa, nagkakalakip. Yun, alang-alang sa ating ikabubuti. Tayo'y magpapasalamat pa rin na tayo pinatawan ng ating kasalanan, na tayo nagkamali at natuto. Magpasalamat tayo sapagkat nung nag-aaway tayo'y nagpakumbabaan at nakilala ang ating mga pagkakamali at tayo'y nagmamahalan na mga ganun. Nagkakalakip lahat yan. Salamat tayo sapagkat nung ganito ang ating mga nakaraan, tayo hindi na ganun. Maraming ganun. Pag-usapan, dapat tumanaw at magpasalamat. Magbibilang tayo. May isang pastor na nakilala ko sa Amerika nang lagi kong binabasa. Isang kilalang broadcaster, sabi, 1,000 list, 1,000 of Thanksgiving every New Year. 1,000. Nako, maglista kaya tayo. Noon sa Baguio, nung nag-aaral kami ng asawa ko sa aming pahinga bilang mga misyonary, may isang maestro namin nagsabi, maglista ka nga ng 100 na mga bagay na pasalamatan mo sa iyong asawa. Asawa na. Sa amin, 15 lang ang lista, 50 ang iba. Marami tayong mga pasasalamatan sa Diyos araw-araw. Sa ating relasyon, sa ating trabaho, sa ating pananampalataya, sa ating mga gawa araw-araw, sa ating mga pakikisama,
sa mga ating tatanggap, sa mga pagkakamali, sa mga kabutihan ng Diyos, sa mga ang dami-dami-dami. Katapusan, tumanaw tayo sa nakaraan upang maging marunong at matalino. Yun, yun ang simula natin na doon tayo magtapos. We look back to become understanding of our ways, to understand our ways, to become wise in understanding our ways. No? Pagtanaw sa nakaraan ay karunungan na tayo makaunawa. Pag-unawa, sabihin, pag tumanaw tayo, natuto tayo sa ating mga ating mga mali, karunungan. Tumanaw tayo upang kilalanin ang mga gawa ng Diyos, karunungan. Tumanaw tayo sa nakaraan upang tayo kumilala sa ating mga pagkapalit, magsisisi, karunungan. Tumanaw tayo sa nakaraan upang magpasalamat sa maraming bagay na ginawa ng Diyos sa Kanyang mga biyaya. Karunungan ng mga ito. Yan, Kawikaan 14:8, balik natin. Ang karunungan ng matalino ay unawain ang kaniyang mga daan. Sabi nga, binasa natin kanina, gunitain ninyo ang inyong mga daan. Ang mga nakaraan ay sa pagtanaw ay mabuti, may pakinabang sa atin. At ang pinakamataas na pakinabang ay karunungan. At ang mga bagay na ikabubuti natin. Dapat, bago isara ang 2025 at bubuksan at ng Diyos ang bago, tayo handa doon. Kaya tatanaw muna tayo sa mga naiwang araw, ilan na lang. Friday ngayon, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. 5 araw pa, magtanaw. Busy ba tayo sa ating cellphone? Busy ba tayo sa ating anak, sa ating asawa? Kailangan tayong busy din. Isang araw, siguro isang gabi. Ilang oras ibigay natin sa pagbalik tanaw. Bigyan natin ng pansin ang Diyos. Makinig kayo. Kinig tayo. Take heed how you hear. Kinig tayo sa salita ng Diyos. Tayo manalangin, aming makapangyarihang Diyos, aming pinapasalamatan, kami nagpupuri sa inyong mga salita. Kami inyong dinalhan ng tanaw sa aming mga nakaraan. Sa bagay na ito ay nalangin namin ang inyong biyaya na magturo sa amin sa pagpakumbaba, pagkilala sa aming mga sarili. At kami mananahimik, at kami magbubulay-bulay, at kami mag-iisip. Turuan niyo kami sa mga bagay na ito na makinig, tumanaw sa nakaraan, tumanaw sa inyong mga gawa, tumanaw sa aming mga sarili, tumanaw sa mga pagpapasalamat, tumanaw upang kami inyong patawarin. Kahabagan niyo kami, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya, salamat sa inyong salita. Salamat na ikaw ay Ama na mabuti sa amin. Purihin ang inyong dakilang pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Purihin ng Diyos, mga kapatid, naway maging handa, maging mga tao tayong handa sa dating ng bagong taon 2026. Salamat hanggang sa bagong taon. Hallelujah.